bringing hope the world over. Hope Channel. Napakasarap gumising sa umaga kasama ang mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Kami po muli ang inyong lingkod, Sam Ulap. At ako naman po si Walter Paoyo. Dito pa rin, where we learn to cook intelligently, cooking smart. Mahilig ba kayo sa mga Mexican dishes? Burritos, nachos, at marami pang iba? Sa araw na ito ay magluluto kami ng isang dish na siguradong magugustuhan ninyong lahat with a Mexican touch. I'm sure, excited na naman po kayo sa ating panibagong recipe. Here are the ingredients for our rainbow tacos. We have here 4 taco shells, 2 tablespoons of olive oil, 1 large white onions, 2 cloves of garlic, pinch of black pepper, pinch of salt, 200 grams of firm tofu or tokwa, 2 large bell pepper, 1 medium size of ripe mango, and medium size of tomato. We have also parsley and oregano, and we have coriander or cilantro, and our singkamas or turnips. Okay po, sir. Ano po ang una natin gagawin? Okay, we have to get our pan and heated. Okay. Tapos yung garlic po natin, ma'am. Yan. Okay, garlic ulit. Hindi nawawala sa ating mga ingredients at dahil ito ang pinakang the best na antioxidant. Yan. So, tapos lagay na po natin ang ating olive oil. Okay, ang masustansyang olive oil na meron pa ring masustansyang makukuha. Lagay na po natin ang ating garlic, ma'am. Okay. Yan. Sunod na po natin ang ating singkamas. Okay, singkamas. Yan po, paki-ano lang po, ma'am. At habang hinihiwa rin niyo po ang singkamas, isusunod ko rin po itong ating tokwa or tofu. So, Ano pang iwa dito, sir? dice lang po, ma'am. Okay, dice. Yan. Nako, ang singkamas din pala ay mayaman din pala sa mineral at vitamins na ito rin ay nakakatulong din sa mga nagdidieta. Ganun po ba, sir? Opo. Saka kung wala na po kayong tubig sa bahay, pwede na po itong singkamas. Kasi marami po siyang water sa ano na yan, sa root crop na po yan. Ayan. Oh, so pag ikaw na uhaw, hanapin mo na lang singkamas. Po, pag marami po kayong stock sa bahay na singkamas, ayan po, pwede na. Ayan po. So mainam pala ito sa mga nagdidieta. Lagay na po natin ang ating tokwa or tofu. Ayan po. Ano po, tapos na po ba yan sa ating hinihiwa? Malapit na po, sir. Ayan. Naku mga mamis, alam nyo po, ang tokwa or tofu, marami po siyang mga pwedeng ihahain po sa ating pamilya. Dapat lang po maging creative po tayo, lalo na po sa pagdating sa mga bata. Di pa po, pagka maganda po yung presentable po yung pagkain natin, ayun, mas magustuhan yung mga bata, lalo na po itong isuserve natin po ngayon. Talagang catching sa mga bata, yung mga kulay niya. Ayan po. So, hindi lang pala prito ang maaaring iluto natin sa tofu. Maaari din palang iba-iba, nakagaya ng sinabi ng ating kasama dito, na ang tofu ay malaking bagay para sa mga bata.
Ano pa pong isusunod natin, sir? Isunod na po natin ang ating bell pepper. Okay. Yan, habang hinihiwa ko pa po itong ating turnips or singkamas. Yan po. So, ang bell pepper is rich in amino acid, potassium, dietary fiber, omega-3 and omega-6 fatty acids, which helps lower the bad cholesterol. So, ito pala ay masarap din kainin ng hindi luto. Pero dito sa ating menu ngayon ay paano po ba luto natin dito, sir? I-ano lang po natin, ma'am, isusutay lang po natin saglit for mga 2 to 3 minutes lang para hindi po masira yung flavor ng ating bell pepper saka yung mga ibang ingredients po natin. Yan po. Okay. So, tandaan po natin, hindi daw po natin lulutuin mabuti para daw po ang nutrients ay hindi Ayan. mawawala sa ating pagluluto ng ating mga pagkain. Yan, sunod na po natin ang ating turnips. Okay. So, Yan po. Haluin lang po natin. alam niyo po, sir, meron isang tayong pastor na nag-order sa akin ng ganito nung last year. Ang gusto niya laging ulamin ay red bell pepper. Bakit daw po, ma'am? Kasi daw, manamis-namis daw ang lasa, malutong, hindi na niya niluluto. At ang gusto niya pa ay kainin lang ng hilaw. Ayun. Kasi malakas daw na antioxidant din, nakagaya rin ng bawang. So, malakas din talaga siya sa fiber. Yan, habang hinihiwa ko po ito, ma'am, i-prepare na po natin ang ating kamatis. Okay. Yan po. So, kamatis naman tayo. Tomato. Ito ay isang prutas, huwag po tayong magkakamali kasi kung minsan sinasabi rin natin ito rin ay isang gulay na kilala bilang antioxidant at lycopene na nagpoprotekta sa ating cells and other structure ng ating katawan at mayaman din ito sa vitamin K. So, mayaman din ito na mapaganda ang ating mga face. Kaya yung mga mahihilig kumain ng mga kamatis, mapapansin natin sila, ay namumula-mula ang kanilang mga pisngi. Kaya kuminsan din, kanilang kinakain ito ng hilaw at hindi nila ito kalimitan niluluto. At ito rin naman kasi ay pampalis din ng suya sa ating pagkain at ito rin ay pampabagana sa ating mga pagkain na inihahanda sa umaga, tanghali at hapunan. Yan po, kaya pala po, ma'am, malinis yung mukha nyo. Siyempre, Lagi sigurong kumakain kayo ng kamatis na, ma'am. yes, that's true. Kasi masarap talaga siya. Yan po. Ano pong hiwa natin dito, sir? I-dice lang po natin, parang ganito lang din po. So, cubes din po. Ayan. Sabi nila, sir, sa paghihiwa daw ng kamatis, mas maganda pa daw o mas mabuti pa o mainam pa na kamay daw ang pinanghihimay-himay nila. Hindi sila gumagamit ng kutsilyo. Ano po ba ang relasyon nun sa ating pagkain? Siguro, ma'am, pagka kumakain sila ng mga raw vegetables, siguro gusto nila yung talagang crunchy o sila yung kung gagawa ng wala na po kutsi-kutsilyo, lalo na siguro pag nasa bukid. Kaya siguro talagang pinipiga-piga na lang po siguro nila. Okay. Ayan po. So, meron din akong nalaman na yung kamatis, pag din daw ito ay kakainin at hindi nagagamitan ng kutsilyo at ito ay yung nutrients niya hindi nawawala. Kasi daw, meron din daw palang effect ang mga metal na ginagamit natin sa mga pagkain. Okay. So, ganun pa man, ay the best pa rin kasi namimili tayo kung ano kasi yung gusto nating design sa ating pagkain. Kaya nga tayo ay gumagamit ng iba't ibang uri ng panghiwa. Meron naman mga kutsilyo na mga hugis na pabulaklak at ganun din, kutsilyo din na pang-design din para sa ating mga pagkain handa sa Okay, ma'am. mesa. Patayin na po natin tong ating nilutong singkamas at saka aking tofu. Okay. Susunod na po natin ang ating mga ingredients. Pepper to taste lang po. Konti lang po, pinch lang. Saka itong salt, ayan, konti lang din po para hindi maalat. Okay. Ayan. Tapos, ilagay na po natin ang ating mga
ibang mga ingredients tulad ng bell pepper. Yan po. Mga mamis, no need na po tayong isa lang yung mga ating huling mga ingredients kasi po dito po nasisira ang mga components ng mga ating mga vegetables. Kasi yung mga vegetables po na ito na huli, pwede na po siyang kaining raw. Ayun po. Yan po, ma'am. Sunod na po natin ang ating oregano and parsley. Okay. Yan po. Pwede na po nating ilagay ang ating kamatis. Yan po. Yan. Sarap. So, oregano. Ito ay mayaman sa fiber na nagkokontrol ng ating blood cholesterol level. At ang parsley naman ay kagaya rin ng oregano na mayaman sa antioxidants, dietary fiber na nagkokontrol ng blood cholesterol level. Ito ay source din ng vitamin A, beta-carotene, vitamin C, at vitamin K. Yan, ma'am. Pakichop na lang po, ma'am. At habang chinachop nyo po, itutoast ko lang po itong ating... Pino rin po ba? Opo. Ang susunod po nating ilagay, mango. Ito po, tatanggalin po natin to para safe po sa ating mga kids. Kasi po ito, madagta. Baka makatihan po sila. Ayan po. Oh, yun pala ang technique doon. Ayan po. Kasi kaya nagtataka ako minsan sa mga mangga pag kinakain, may ang kati-kati ng sa Kasi hindi dila. po nila tinatanggal yung nandito sa ibabaw. Ayan po. Okay, so yun pala ang purpose ng pag-alis ng dulo nung ng mangga, yung pinagano ng tangkay. Opo. Ito, mango, popular known as king fruit. Ito po, protection from colon cancer, leukemia, breast and prostate cancer. At mayaman po siya sa vitamin A, beta-carotene, alpha-carotene, and potassium. Ayan po. Ano pa pong isusunod natin, Ayan, sir? isunod po natin itong ating coriander. Ayan po. Okay. Habang kinachap Ang po. coriander o cilantro na tinatawag po natin ay masumpungan sa mga traditional medicine as analgesic, aphrodisiac, deodorant, and anti-spasmodic. Ayan po. Ganito lang po ang pagtanggal natin to para mabilis lang po tayo. Kuha lang po tayo ng bowl. Ayan po. I-ano lang po natin siya. Ganito lang po. Ayan. Simpleng-simple lang po para buong buo po makukuha po natin yung flesh ng mango. Wow. Ganyan lang po. Ayan. Yan pala ang technique. Ayan po. Medyo messy nga lang po, ma'am, mga mister and mga missis. Ayan po. Pero masarap po siya. Opo, ayan. Tapos, ang hiwa lang po nito, dice lang po siyang maliliit. Ayan. Ikaw, Ate Sem, favorite mo ba itong mango? Oo, paborito ng pamilya namin yan eh, hindi lang ako. Alam mo ba, Sir Walter, Opo. yung ating kaibigan, pagka pumupunta sila dito, ang dami-dami nilang daladalang mangga. At kami ay talagang nag-order, tiklis-tiklis talaga. Kasi paborito talaga. Kasi yun, ginagamit namin na panghimagas tuwing kakain. Pero, ma'am, dapat po maging maingat din po tayo kasi, di ba, bawal din po ang sobra. Ayan po. Kaya sa ating mga mamis, bawal din po ang sobra sa ating mga anak. Dapat sakto lang po sa atin. Ayan po. Lalo po itong mango sa mga low-lying areas. Ayan po. Sa baba, lalo na po sa Maynila, mainit po, di ba? Ayan po. Dapat po hindi po sobra yung mga ating kinakain, lalo na po itong mango kasi masyado po siyang mainit sa katawan. Dapat po sakto lang para hindi magkabungang araw. Yan po. So, yun pala ang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng bungang araw. O, ililipat lang po natin siya sa Okay. mixing bowl. Yan po. Para mas masarap po ang ating pag-toast. Yan po, ililipat lang po natin siya. Talagang fresh na fresh, ha? Opo, dapat po fresh talaga. At manamis-namis pa. Yan po. Ano po isusunod natin, sir? Ayan po yung ating onion. Ito na naman po tayo. Ang onion ay isa rin sa mayaman sa iron na makakatulong sa ating kalusugan at nagpapababa rin ng ating mga blood cholesterol. Ayan po, ilalagay na po natin Ate Sem itong ating mango. Ayan po.
Imi-mix din po ba yan? Opo, imimix po natin to. Together with the parsley, oregano, and the coriander. Ayan po. Chachap lang po natin saglit. Ayan. Then, mix it. Ayan po. Saan na nga natin malimit na mabili ito na mura lang? Sa ano po, mura sa Nueva Ecija. Ay, so sa Nueva Ecija. Pero may portion na lugar. Opo, may portion din. Ayan. So, hindi lahat sa buong Nueva Ecija ay meron silang tanim na Oo, yan. sibuyas. Pero may part, ito ay yung parang pinakang ano nila, crops nila doon. Opo. Okay. Sa ano po rin, sa Tarlac po meron din silang ganito. Lalo na dun sa Lahar area po. Kasi maganda po siya sa Lahar, itong ating sibuyas. Hindi po ba mabababa doon o masyadong mainit yung lupa doon? Hindi, ito po kasi ang sibuyas, ma'am. Gustong-gusto po dun sa medyo mainit na lupa. Ayan po. Kasi mas madali po siyang tumubo Oh, at mag-grow po yung mga valve niya. Ayan po. okay. So, ganun pala siya, kasimple na itanim. Pero namimili din siya ng lugar na pagtaniman. Dito kaya sa Baguio, magtanim kaya tayo, Ma'am, pwede rin ba? lamig naman po dito, ma'am, sa atin. Hindi po pwede dito, ma'am. Pwede rin magtanim na siguro, pero maliit lang. Magtanim na lang po tayo ng sayote leaves. Ah, okay. Ayun po. Sayote tops, no? Ayun po, naiyak na naman po ako. Ay, wala na naman tayo palang kandila eh. Ma'am, huwag niyo nang kalimutan, next time magdala tayo ng kandila, ha? Okay. Lagyan na po So, natin tong ating sibuyas. white sibuyas po. Masarap po kasi ito pag crunchy. Pag ginagana na po natin sa ating taco shell. Ayan po. Okay. Inaminit po ito, ma'am. Naku, ma'am, makapatikim talaga kayo. Baka, sabi ko nga, baka makalimutan niyo si sir. Hindi ko makakalimutan yun. Ayan po. I-mix lang po natin siya. Paano naman po itong taco? Yung taco shell, Ginawa niyo po ba to? Niluto niyo? hindi po. Nabibili po siya sa ating mga suking supermarkets. Yan po. Mimix lang po natin siyang ganito. And then, Tapos ilalagay na lang po natin siya mamaya dyan. Yan po. Pinch pa po sa salt. Yan po. Dalawang pinch. Yan po. And Okay. our black pepper. Toast lang po siya ganito. sarap niya na. Ready na po tong ating taco rainbow veggies. Lalagay na po natin dun sa ating taco shell. Pero bago po nun, gagawa po tayo ng ang garnish niya. I see. Simpleng garnish lang po. Opo. Ayan po. Kuha lang tayo ng plate. Ayan po. We get our basil leaf. Dalawa lang po. Ang ating lemon. Ayan po. Just got it. In a whole thin slice. Ayan po. Ayan, pwede na po ito, ma'am. Ayan po. Lagay lang po natin na ganyan. Para parang smiley. Yeah, Dapat po nakangiti. lagi po tayong masaya. Okay. Ayan po. Tapos lagyan lang po natin ng konting red radish. Yan. Talagang maninipis pa rin talagang... Po. And our strawberry. Pinakikilala na naman ang para sa Best Baguio. in Baguio. Yan po. Slice lang po natin ng konting ganyan. Thin slice. Yan po. Oh, There you okay. go. Ilatag lang po natin ng konting ganyan. Then we'll put now our taco shells. Wow. Ayan po. And just put it like this. Ayan po. Lagayin lang po natin ganyan. Okay. Ayan po. Ano ma'am, natatakam na ba kayo? Oo nga eh. Ayan. Dali lang po ah. Ayan. Tinitinan ko lang kasi yung paano paglagay mo. Ayan po. Saglit lang ma'am ah. Ayan, malapit na po. Sige. Ayan. Okay, so nakikita nyo po kung paano yung paglalagay niya ng mga ginawang palaman ng taco na ready na po. Ginisan po lang natin ating counter. Ayan po. And now, this is now our finished product.
taco shell with rainbow veggies. Ito na po. Ano, Ate Sem? Takam na ka ba? Oo, kaya gusto ko na talagang matikman. Ayun. Do the honor. Ma'am Sem, ano ka ba naman? Hindi na po tayo pwede gumamit ng tinidor. Ganito lang pong pagkain yan, ma'am. Innocent ka ba? Dapat po parang wild. Oo. Ayun, ang sagaling. Sarap, ma'am. Try it, ma'am. Ganun ba? Ay, kala ko naman kasi titinidorin ko pa eh. Paano? Mga mamis. Hindi ba Just try makakalat it. to? Yan po. I-try po natin. Taco shell with rainbow veggies. Yan po. Napakasarap po. Mura pa. Magaan pa sa bulsa. Yan po. Ang sarap. Yan po. Ano, ma'am? Okay na po yung lasa niya sa inyo? Ganito pala ang pagluto ng gulay na ilalagay sa taco. Okay? There you have it. A rainbow taco. Ang mga recipes na ibinabahagi po namin sa inyo ay mga paraan upang magkaroon po tayo ng pagbabago sa ating kalusugan. Ang mga pagkain na ating inihanda ay nararapat lamang na nagpapabuti sa kalagayang pisikal ng ating pamilya. Ito ang magdadala sa atin sa panuntunan ng Panginoon ayon sa batas ng kalusugan. For our friends who just tuned in, ito po ang recap ng ating ingredients and procedure for our rainbow tacos. Sir? We have to need our taco shells, 4 pieces of them, 3 tablespoons of olive oil, 1 large white onions, 2 cloves of garlic, 1 pinch of salt and pepper, 200 grams of firm tofu, 1 large red bell pepper, 1 medium size of mango, 1 size of tomato, 1 tablespoon of parsley and oregano, and coriander and the singkamas or the turnips. Ayun po. Yan. So, salamat po muli mga kaibigan sa pagtangkilik ninyo sa aming programa. Muli po ay inanyahan namin kayo para po sa ating maikling panalangin. Muli po, Ama, nagpapasalamat kami ng maraming sa umagang ito sa patuloy na pagpapala na ipinagkaloob niyo sa amin, lalong higit sa aming pagluluto para sa aming pamilya na nakalaan ang aming kalusugan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, napakaraming paraan kung papaano natin papasarapin ang mga gulay na handog sa atin ng Diyos. All we need to do is to explore the treasures found in our vegetables. Samahan niyo po muli kami sa susunod nating pagkikita at tuturuan po namin kayo ng isang bagong putahe na tiyak na friendly na sa tiyan, friendly pa sa bulsa. Stick with us again, same time, same channel, where we learn to cook intelligently. Cooking is smart. Explosive evangelism, extraordinary growth, award-winning programming, miraculous distribution and audience growth. These are just a few of the ways to describe Hope Channel, your church's TV network. We've seen more and more and more of God's miraculous blessings poured out on Hope Channel, and these miracles are what make Hope Channel truly unique. Evangelism is the real reason Hope Channel exists. Hope Channel has broadcast more than 200 major satellite net evangelistic events, and we've been blessed to see more than 2 million people come to Christ and be baptized and join God's remnant family. When we began, we had only about 2,000 programs in our inventory. Today, we have more than 25,000 titles in our global network. International, multicultural, and diverse programming. 65 media centers produce programs for Hope Channel.
We have won awards for our outstanding programs, and viewers consistently tell us that they most enjoy our interesting and international programming. Several times every year, we broadcast the most comprehensive TV documentary series available regarding the Sabbath and its history. And we haven't missed a very important topic, creation. Evangelistic series present all our doctrines. Hope Channel is faithfully proclaiming the vital Bible teachings for today. Here at Hope Channel, we love great preaching and evangelism. But you know, it's our children, our youth, family, mission, health, and our documentary programs that give us more and more variety. With 65 media centers producing programming around the world, Hope Channel increasingly represents more cultural diversity than it ever has. We started with one channel, but today we have 10 full-time channels serving the globe. And soon we will add more new channels. Our first channel started in Brazil in the Portuguese language. Then came the English channel, and now we have full-time channels in Portuguese, 2 in English, and 2 in Spanish, Romanian and German channels. In a recent net event, we broadcast in 12 languages. Shortly, we will start full-time separate satellite channels for Mandarin, Russian, Middle Eastern, and Indian languages. Many of the 65 studios and media centers producing for Hope Channel have just recently come on board in the last several years. And most recently, the General Conference has supplied a new studio for our Hope Channel headquarters in Maryland. This just indicates the priority the church is placing on digital media to communicate the gospel. Currently, we have contracts for broadcasting on 12 satellites. And we're negotiating for contracts on more satellites. More than 400 church-owned TV stations are now part of the network. Hundreds of cable networks broadcast Hope Channel every day. We currently use 16 C-band and KU-band satellite footprints to proclaim the 3 angels' messages, and soon we will add more footprints. Our distribution satellites have recently been reconfigured to deliver Hope Channel TV and up to 7 radio channels. This is to provide network feeds for TV and now also full-time radio feeds. Combined with internet, this convergence of media empowers each local church to provide a full-time local Adventist media presence in their community. People can listen to Adventist radio, watch Adventist television, and respond via Adventist internet sites. As the official television network of the World Church, we have lots of accountability. There's more accountability in our personnel, our programming, our travel and finances. They're all audited and carefully guided by the World Church. When you consider tens of thousands of equipped churches and homes, millions of pieces of Hope Channel advertising going around the world, and thousands of new programs featuring church members and their gifts, and you add to that the expansion of church-owned media centers and tens of thousands of people committing their lives to Christ and being baptized. Well, what do you get? I think they're all signs of increasing ownership by church leaders and members, millions of them, around the world. Our mission is that everyone, everywhere can see, and hear the Adventist message through Hope Channel broadcasts. and with your partnership and God's expanding blessings, Hope Channel will reach these goals. The expanded role of Hope Channel around the world necessitates more support from God's people. I want to thank you for what you are doing to support Hope Channel and its ministry around the world as this ministry expands to fulfill the mission of Jesus Christ, to take the gospel to every nation, kindred, tongue, and people. It necessitates even greater support than we've had before. Do you realize that through Hope Channel, the gospel is going to India, to China, to the former Soviet Union, and we have plans now to take it to the Arabic nations of the world. God is doing something to fulfill Matthew chapter 24, verse 14. This gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, then the end shall come. That's why the General Conference is putting so many of its resources into the Hope Channel, because there's a deep commitment and passion to see Jesus' work finished now. You can be part of something big for God, something grand for God, something great for God. Why not allow the Holy Spirit to impress your heart to make a sacrifice financially
so the gospel can go even more rapidly around the world through Hope Channel.